Okay, breaking news po tayo, no? Nagsalita na po itong si Bongbong Marcos na ito raw si Zaldico at 17 pa na mga personalidad patungkol po dito sa flood control ay kakasuhan na raw. At nag-breaking news din kanina, no? Kasama itong si Vince Dizon, ah, kakasuhan raw itong si Martin Romualdez rin, no, patungkol sa flood control. Yan po ang ating ire-react ngayong araw na ito kasi po dito natin i-observe kung talagang totoo na ito. Okay? Kung paano ito re-resolbahin ni Rimulya. Ito kasi malalaking tao itong mga pinakakasuhan nila, di ba? At the same time, may revelasyon po itong si Rimulya na ito pa lang si Martin Romualdez ay minsan nang tumawag sa kanya at humingi ng tulong na nagsasabi siya na hindi ibig sabihin na humingi ng tulong para parang nagpa-advise siguro dahil sabi niya ni Martin Romualdez, sinabihan niya itong si Rimulya na inosente raw siya dito sa mga aligasyon nila patungkol dito sa korupsyon sa flood control. Nagpatulong siya parang di natin alam kung ano ang negotiation nila o meron bang negotiation nagawa na nangyari. At the same time, sinabi ni Rimulya na isang beses lang raw niya ito sinagot. Gaano ba yan katotoo na isang beses lang, no? At ano talaga ang pinag-usapan ninyo? Yan ang tanong ng taong bayan. So, heto na po, no? Heto na raw yung hinihintay ng taong bayan na meron na pong mapanagot at meron na raw mapakulong. Tingnan natin kung maging totoo ba yung sinabi ni Bongbong Marcos na merong makukulong before mag-Christmas. Okay? So, yun po ang mga videos. I-update ko kayo sa mga balita, mga breaking news ngayon, no? I-play natin yan at magre-react tayo. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys, marami po ang makaalam na taong bayan na ganito na po ang progress patungkol po dito sa flood control corruption. Okay? May hustisya ba? Okay? Like and share na po kayo. Okay? And sa mga first time lang dito nakabisita sa aking channel, mag-subscribe na kayo. Kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Pindutin nyo lang yung red button na subscribe. Okay? Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? Kaya subscribe na po kayo. Okay? So heto, ang una kong ipapakita sa inyo, siguro itong administrasyong Marcos ay na-pressure na sila sa mga panawagan ng taong bayan. At isa dito ay nagsalita na itong isang retired Brigadier General, okay? Na bilisan mo naman Bongbong Marcos dahil ang taong bayan inis na, bilisan mo na meron na pong mapanagot dahil puro ka lang kuda, puro ka lang salita at wala namang talagang nakukulong. O ito, pakinggan natin itong si retired Brigadier General. Ito, play natin. Mr. President, please, bilisan mo dahil walang nakikita ang mga Pilipino na nangyayaring maganda sa nakawang ito. Correct. Parang magkakampi pa kayo. Imagine that one sinabi niya, bilisan mo. Walang nangyayari. Parang magkakampi pa kayo. Kasi Bongbong Marcos, kung hindi talaga mangyari ang dapat mangyari, wala nang ibang sasabihin ang taong bayan kundi kasabwat ka. Especially na ang pangalan mo ay binanggit ni Zaldico na ikaw raw ay tumanggap ng bilyones na pera. Okay, si Zaldico ang nagsabi niya na hindi po tayo, na si Zaldico po ay naghatid ng pera sa bahay niyo raw. Okay? So ngayon, kinasuhan na nila itong si Zaldico. Okay? Ewan ko nga ba bakit hindi rin mabanggit-banggit ni BBM ang pangalan
ni Martin Romualdez. Alam mo, Bongbong Marcos, ang hinihintay ng taong bayan ay makikita namin na kahit pinsan mo ay imbestigahan mo na yung galing talaga sa iyo, 'di ba? O ito, tingnan nyo ang video na ito na inilabas ni Bongbong Marcos. I think this is the second video, okay, na inilabas niya ngayon. Ito, i-play natin ha. Araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong yes, isa sa mga nabanggit mo dito ay si Zaldico at 17 others, di ba? Sana naman, Bongbong Marcos, isali mo na lang yung sarili mo na imbestigahan ka rin. Kasi isa sa mga pinatawag mo si Zaldico. Pero ang statement ni Zaldico, which is buong sambayan ng Pilipinas po ang nakarinig sa sinabi ni Zaldico na ikaw po ay isa sa mga kasama nila dito. Okay? Inamin ni Zaldico na naghatid siya ng bilyones na pera sa bahay mo. So, kung ikaw, Bongbong Marcos, if we are for transparency and accountability, sana pumayag ka na imbestigahan ka rin. 'Di ba? Kung totoo kang you are for accountability, i-prove mo sa amin, taong bayan, na ikaw ay malinis. Magpa-imbestiga ka sa ICI. Magpa-imbestiga ka sa Senado. 'Di ba? Ang ginagawa mo ngayon, ang tinuturo mo si Zaldico at 17 others. Ewan ko na lang kung saan na lugar dyan si Martin Romualdez kasi yung pinsan hindi mo nasali dyan sa 17 others. Bakit si Zaldico lang ang binanggit mo? So ikaw rin, sumali ka na rin, magpa-investigate ka. Hindi ibig sabihin na guilty ka ha. That's for delikadesa ba? Magpa-investigate ka para alam ng taong bayan kung malinis ka ba o hindi. 'Di ba? Yan lang ang panawagan namin. Report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Zaldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito sabi niya, basing sa ebidensya ng nakalap ng ICI at DPWH ay dapat na raw kasuhan si Zaldico. Alam mo, Bongbong Marcos, no? Ang taong bayan para pa ring hindi maniniwala sa ICI at sa DPWH kasi hawak mo yan eh. Hawak mo ang DPWH, hawak mo ang ICI. Pero kung si Marcoleta ang pinai-investigate dito sa flood control na ito at mga anomalyang ito, dapat kasali ka. 'Di ba? Pero bakit hindi ka kasali? No? Hindi ibig sabihin na pangulo ka, exempted ka. Dapat sumali ka rin. Makiisa ka sa panawagan ng taong bayan. Haka-haka. Hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. Hindi raw haka-haka, hindi kwento. So, ibig sabihin, talagang itong si Zaldico at itong 17 others na sinabi ninyo, kino-conclude na ninyo kaagad na nangungurakot po ito. Kasi meron kayong ebidensya, di ba? Paano yan ngayon? Ang sabi ni Zaldico, kasali ka, di ba? At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng
may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant Ay. Bakit ganyan yung bibig mo? na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang Paano si Martin Romualdez? Walang special pero hindi mo nabanggit si Martin Romualdez sa second video mo. nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan Siya raw ang nagsisimula nito lahat. Alam mo, yes, ikaw ang nagsimula nito lahat. Let me recall para alam ng taong bayan at sa mga audience ko dito sa Donmar TV na gusto kong ipaalam sa inyo na siya nga ang pasimuno nito. Nagmamayabang siya sa 5,500 flood control projects. Mayabang siya, di ba? Na sa gobyernong Marcos, gumagawa raw sila ng 5,500 flood control projects. Only to find out na after 2 days, binaha. Ibig sabihin, yung pagmamayabang niya sa 5,500 flood control projects, hindi po yun totoo. Kasi binaha pa rin tayo. So walang dapat ipagmamayabang doon. Ngayon, na natuklasan natin na sobrang kalakihang korupsyon ang nangyari sa pinagmamayabang niyang 5,500 flood control projects, siya raw ang nagpapa-investigate. Okay? So, dahil ikaw ang nagpapa-investigate, no? Isali mo na rin yung sarili mo. Okay? Isali mo na. Kasi binanggit ka ni Zaldico. Gusto ng taong bayan ng satisfaction. At isa sa mga satisfaction ng taong bayan ay isali kang imbestigahan. Okay? Let Zaldico talk about this flood control anomaly. Hintayin muna natin kung ano yung tinatago na ebidensya ni Zaldico kasi sabi, mamaya ipapakita ko sa inyo mamaya video ng lawyer ni Zaldico na sinabi na meron pa raw siyang maraming ebidensya. Mamaya ipapakita ko yan. Okay, Bongbong Marcos? po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon. Napakatagal talaga. Ang hina mo, Bongbong Marcos, inamin nyo rin sa sarili mo na sobrang bagal mong kumilos. Kung gaano ka kabagal, ganyan ka rin ka-weak na leader. Ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Huwag ka na magpasalamat. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Marami. Huwag kang humingi ng tawad. Huwag kang humingi ng pasensya. Galit po kami. Hindi ka namin mapapatawad, Mr. President. Sa totoo lang. Nagbunga? Siguraduhin mo lang na makulong talaga. Okay? Kasi kung makikita namin na meron pa rin kayong pinagtakpan, hindi pa rin kami kontento, di ba? Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Yan po ang inilabas niya na video kanina. Okay? Siya mismo ang nagsalita sa parang ipakita niya sa taong bayan. Siya ang pinakaunang nag-release bago itong mga taga-DOJ at ombudsman. So, sige, ganyan ka naman talaga. Garap, epal. Ito, pakinggan natin si Vince Dizon rin patungkol po dito sa mga kakasuhan. Magamang po sa mga araw na lang po ang bibigangin natin at gagabas na ang unang mga warrants of arrest. At sinabi po nga po ng Pangulo, nung siya'y nag-report sa ating mga kababayan last week, na ang lahat ng dapat managot, mananagot na. At sabi nga niya, bilang na ang masasayang araw nilang lahat, sabi ng Pangulo ito, at tuloy-tuloy na po ito. Wala pong sasantuhin ang gobyerno, wala pong sisinuhin, base lang po sa ebidensyang ating Alam mo, Vince Dizon, no? Nakakasawa na po yung
mga pinagsasabi nyo. Gawin nyo na lang, sir. Ipakita nyo lang. Wag kayong, ang hirap kasi nitong mga administrasyon ngayon eh. Lagi kayong nagpapamedya, napapapress media araw-araw, pero wala naman kayong ginagawa. Kung ako pa sa inyo, stop na yung wag na kayong maglaging magpapamedya, nagsasayang lang kayo ng oras. Gawin nyo lang kung anong dapat yung gawin at ipakita nyo sa taong bayan na may galaw kayo. Inis na kami. Harap kung saan po tayo dadalhin ng ebidensya, doon po tayo pupunta. And Nandiyan na naman tayo dyan sa kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Oh, si Marcoleta. Pinakikinggan itong si Guteza. Pinakikinggan namin si Zaldico. Kung saan tayo dadalhin sa ebidensya, di ba? Bakit hindi nyo ngayon pinapansin yung sinabi ni Guteza? Bakit hindi nyo pinapansin ngayon yung mga sinasabi ni Zaldico? Kung totoo po kayong nagsiservisyo para sa accountability, transparency sa korupsyon ito, isali nyo na ang Pangulo. Kasi nabanggit na po ang pangalan niya. Akala nga namin yung mastermind dito si Martin Romualdez eh. At si Zaldico lamang ay inutusan ni Martin Romualdez. Yun po pala, mas may malaki pang mastermind di umano sa sinabi ni Zaldico ha. Oh, isali nyo na si Bongbong Marcos. Just like to briefly describe to you what the referral contains. First of all, the referral is a collection of facts, as you can see. Now, these are the documents that are from DPWH. Mostly, these are contracts of the companies that have been alleged to be connected to former Congressman Zaldico, namely SunWest Corporation and Hightone Construction. No, and we are here to submit to the Ombudsman the contracts from 2016 of these corporations up to 2025. So these are, as you can see, madaming kontrata po ito. No, and 'di ba? Kung mapapansin nyo, sinali na nila yung 2016. Para naman masira rin yung administrasyong Duterte. Kasi kung 2022 lang to 2025 ang kanilang papaimbestigahan, ang masisira lang dito ang administrasyong Marcos. So sinali na nila ang 2016. At siguro, para masira talaga ang administrasyong Duterte, posibleng gagawa nila ng siraan nila at doon nila ibuhos lahat ang anomalya na sa 2016 hanggang 2022 para si Duterte na naman ang masisira. Panahon yan ni Duterte. 'Di ba? Alam nyo, wala silang lusot sa 2016 at 2022 kasi alam po namin binabantayan ng PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. Okay? So hindi po kami maniniwala dyan kung may paninira kayo sa 2016 to 2022. Meron siguro, pero in-announce na yan ni Greco Belhica kung sino yung mga corrupt at that time. Hindi na kami mauuto dyan ha, Vince Dizon. Ang massive corruption ay nangyari po sa 2022 to 2025. Wag na kaming ilihis pa sa 2016. Teka muna. Pinili po natin ito sa Office of the Ombudsman para kanilang mas malalim na busisiin sa kanilang investigasyon. No? Ikalawa, sinama din po namin sa referral ang sworn testimonies ng sa Blue Ribbon hearing sa Senate related to both former Speaker Romualdez and former Congressman Zaldico, specifically the testimony of, I'm not sure of the rank, but I think it's Sergeant Gutesa, no? Because these are sworn testimonies. Sworn testimonies, pero isali nyo na rin kahit hindi po nag-sworn itong si Zaldico. How about those pictures, no? Na ipinakita ni Zaldico na mali-maletang pera. Okay, isali nyo na rin yun.
Sana naman itong abogado ni Zaldico rin, no, ay mag-sworn siya doon sa embassy kung nasan man siya ngayon. Their oath sa Blue Ribbon Committee, and they are linked with our investigation and also the ICI's investigation to the recommendations that we have made in this referral for former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico. Ako nagdududa pa rin ako kahit ipinakita nila ngayon na gumagalaw na sila kung sino itong may mga kasalanan at kinasuhan na nila, ako pa rin ay nakukulangan. Kasi po, napipressure sila. There is a big tendency na itong ginagawa nila ngayon ay minamadali lang nila. Hindi masyadong inimbestigahan. Minamadali. Okay? So, para sa akin, malaki ang chance na hindi po accurate. Okay? Kasi minamadali. Kasi pinipressure sila ng taong bayan. Eto naman, no? Magre-react rin tayo dito sa lawyer ni Zaldico na sinabi niya na marami parang ebidensya itong si Zaldico. Ito, play natin. Again, no, people are getting tired of hearing me say this, but if you have an accusation, you have to be able to prove it with competent evidence. Hindi pwedeng imposible naman na wala siyang kinita dahil chairman siya ng appropriations. I don't think and I won't engage an issue in that realm. Yes, sir. Kung meron accusation na kumita siya dito sa specific transaction na to, then fine. We will discuss it. Show me your evidence and I will defend. In that same Hindi vein, pwede. Go ahead. Go ahead. Go ahead. In that same vein, do you think Zaldico has in his possession enough evidence against these people that he is accusing? Like, were you guys able to talk about it or text about it in one of your conversations? More than that, I've seen the evidence, Sean. So yes, the answer to your question is yes. He has enough. Against how many people? A lot? And is it solid in your opinion as a lawyer? Yes, absolutely. I've seen a lot. I don't know if he's shown me everything. And besides the people he has already named in the 3 videos that he has released, I'm thinking there are a couple more. But I've said this also. No, I let my witnesses tell their story. I don't want to preempt him. Certainly, let's let him tell his story. Kasi sa bagong release ni Zaldico, marami po ang sangkot talaga. Ibinibigay na ni Zaldico lahat ng mga pangalan na involved. Sobrang dami. Anyway, sinabi niya naman that there's another video forthcoming. Diba? Sabi niya, marami pa akong sasabihin. So, marami pa siyang sasabihin. Ine-expect natin yan, no? Na marami pang mga pangalan, mga revelasyon. At ako naman ay duda ako dyan sa kakasuhan nila na 17 others. Siguro kasama na dyan si Chis Escudero, Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, no? Natatawa nga ako minsan kung iisipin kasi wala masyadong mga kongresista. Nandun pa naman sa House of Representatives nagsimula itong korupsyon na ito. Pero mukha yatang mas marami pang mga senador ang nakakasuhan. Nakakatawa. Halatang pinupolitika na naman. Ha? That's my own opinion. Ha? Heto naman, ang revelasyon ni Ombudsman Remulla na tumawag raw si Martin Romualdez sa kanya. Okay? Na ang sabi ni Martin Romualdez, inosente raw siya. He is innocent of this allegation and accusation. Ito, panoorin po natin kung papaano po tumawag si Martin Romualdez sa kanya. Tumawag daw noon si dating Speaker Martin Romualdez kay Ombudsman Boying Remulla para itanggi mga paratang sa kanya sa flood control scandal. Sa kabila niyan, posible pa rin daw maghain ng Ombudsman ng kaso laban kay Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosigo. May siniwalat sa isang forum si Ombudsman Boying Remulla. Tumawag daw sa kanya noon si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang masangkot sa flood control scandal. Itinanggi raw ni Romualdez ang mga akusasyon sa kanya. Kabrat ni Remulla si Romualdez sa fraternity at mayroon daw silang malapit na relasyon. I answered this call once.
because we respect each other. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. Let me inform you sa mga nanonood dito, kabrad po sila. Sa fraternity, silang dalawa. Kaya close sila, malapit sila sa isa't isa. But that's all I can remember. Anong sabi? Wala, just, diba? We just follow the evidence. Pagkatapos ng tawag na yan, hindi na raw muling kinausap ni Remulla si Romualdez. Gusto raw kasing tutukan ni Remulla ang issue. Matatanda ang siniwalat na security consultant ni Zaldico na si Orly Guteza na nagdala siya ng male-maletang pera mula sa kickback umano sa mga flood control projects sa bahay ni Romualdez. Kinumpirma din niya niko sa kanyang video statement. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng ombudsman kay Romualdez. Nang matanong naman si Remulla kung kailan posibleng kasuhan si Romualdez. It will be filed within the year. I mean, not this year, but at least in the next 6 months or 9 months. Oh, yes, yes. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. I do not want to file a lousy case. I will never file a lousy case. I'm not that kind of person. I want things to be done properly. I want it to be documented. I want it to be... You want things to be done properly. Pero anong ginawa mo kay Teves? Ikaw ang isa sa dahilan na mabagal na ibalik si Teves dito sa Pilipinas. Kasi kung ano-anong mga pinagsasabi mo na si Teves ay natakot, nagtago na si Teves. Buti na lang at yung Timor-Leste ay si Teves ay hindi siya binigyan ng asylum. Kung what if nabigyan yun ng asylum, hindi mo makukuha si Teves. 'Di ba? Ikaw Remulla, ang mako-comment ko lang sa iyo, presscon ka ng presscon eh. Ombudsman ka, independent body 'yan. Sana yung mga galaw mo tahimik ka lang. Malalaman na lang ng taong bayan na meron ka ng galaw through your actions, hindi yung halos araw-araw nagpapamedya ka. Nakakaumay na yung mukha mo. Solid. Una na ring sinabi ni Remulla na iimbestigahan din ng ombudsman ang mga pangalang binanggit ni Go sa video, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. The revelations are fresh and we're checking on everything. Ayan, isali mo Remulla. Hahangaan ka ng taong bayan Remulla kung isali mo sa investigation yung presidente. Okay? Hahanga ang taong bayan sa iyo niyan. Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. I didn't get this office for that. Nitong Martes lang nang isampa ang unang kaso sa flood control scam laban kina Go at mga opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Koski. So tingnan lang natin, tatandaan natin ang mga sinasabi ni Remulla kung yan po ba ay maging totoo yung mga sinasabi mo in front of the media. Okay, hihintayin natin yan. Ito pa yung balita. Marami ito. Atin po pakinggan ito lahat. Update. Ngayon kasi ito nangyari lahat eh. Nasa Office of the Ombudsman na nga ang bola at gaya ng sinabi ng Pangulo, susundan nito ang ebidensya. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nakatakdang aksyonan ng Ombudsman sa susunod na linggo ang rekomendasyong makasuhan na sina dating Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Yan ay matapos irekomenda ng DPWH at ICI o Independent Commission for Infrastructure na makasuhan sila ng plunder at iba pang charges. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susundan lang nila ang ebidensya. Evaluation muna, titingnan namin yung contents, fact-finding, and fact-finding if there are things. Fact-finding raw. Baka naman Remulla na wag mo namang pipiliin nyo lang yung facts ha. What if meron kayong nakita na kasabwat ang Pangulo? Isali nyo rin ang Pangulo. Be honest to the Filipino people. Yan lang po ang aming panawagan Remulla. Be honest on your facts. Be honest on your fact-finding. Yun lang po talaga. That are needed
para pwede namin i-subject sa preliminary investigation. Pagdating sa timeline, posibleng abutin daw ng buwan ang investigasyon. Pero sinisiguro ni Remulla na may makakasuhan pa rin bago matapos ang taon. Katunayan, nasa 15 kaso na raw ang nasa ilalim ng preliminary investigation kaugnay ng flood control scandal. We don't want to file weak cases. The cases have to be properly vetted and prepared. Bago umalis sa pwesto, naging House Appropriations Committee Chair si Ko sa termino ni Romualdez nung ito pa ay House Speaker. Sabi ng DPWH, posibleng nag-commit ang dalawa ng plunder, direct bribery at lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lumitaw ang kanilang mga pangalan sa flood control scandal matapos iturong may kaugnayan sila sa pagtanggap ng kickbacks sa mga questionableng flood control project. Nitong nakaraang linggo lang, lumitaw si Ko sa isang online video para isiwalat na nag-insert siya ng 100 billion sa BICAM ng budget process, alinsunod umano sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Idinawit niya rin si Romualdez doon na umano'y tumanggap ng kickback dito. Sabi ni Remulla, walang value ang nasabing pahayag ng dating kongresista dahil hindi naman ito sworn statement, pero sinusundan na raw nilang ilang clues sa pahayag niya. Sinusundan na namin yung pwede namin magamit doon kung merong relevance talaga. Di ba kasi ano yan eh? Yung kay Zaldico parang crowdsourced information yan eh. Kailangan pa rin patotohanan ni Ko ang kanyang mga paratang at dapat umuwi na raw ito sa Pilipinas. Nakatakda namang magsumite si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson ng panibagong set of documents sa Ombudsman para maimbestigahan. Huwag ka na makisali, Lacson. Useless yung mga ano mo. Ano ka na, sa totoo lang, ikaw, Lacson, ang hina-hina mo ring yung blue ribbon mo hina-hina rin eh. Buti na lang, nandyan si Marcoleta, tumutulong. Pero ito, sinabi na nga, kakasuhan si Martin Romualdez at si Zaldico, dito talaga natin mako-connect the dots, no? Lahat ng ito ay sinabi na ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Anong sabi ni VP Sara? 2 tao lang po ang nagko-control ng pera ng bansa natin. Si Martin Romualdez at si Zaldico. Hindi talaga nagkakamali si VP Sara. Kayo mga loyalista at mga dilawan, try to think of it. Bakit si VP Sara ang nakatumbok doon? Bakit si VP Sara ang nakabingo doon? Kasi alam niya, nagsasabi ng totoo si VP Sara. Hindi po siya naninira. Kusang ang Panginoon na ang nag-booking nitong mga taong ito. Di ba? After all, tama si VP Sara. VP Sara ha, we are excited na ikaw na yung presidente namin sa 2028. Okay, ito pa. Meron raw 1,200 pa ha, nakakasuhan, sobrang dami. Yung 17 others kinasuhan na. Okay, kasama si Zaldico at si Martin Romualdez siguro. Pero meron pa ha, itong 1,200 nakakasuhan, ito ay follow up. Ito, grabe, sobrang dami. Puro na lang tayo kaso dito. Wala nang matinong ginagawa itong bansa natin. Instead na tayo ay mag-move forward para aasenso yung bansa natin, wala. Nauubos ang pera ng Pilipinas sa kasuhan. Ito, pera na naman ang gagastuhin ito. Mahigit 1,000 pa raw ang posibleng makasuhan sa flood control Grabe, sayang pera. Ayon yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa mga susunod na linggo, inaasahan ng Independent Commission for Infrastructure na magsusumite ng dagdag na dokumento ang AFP at PNP na katuwang nila sa investigasyon sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Kaya ayon sa komisyon, posibleng umabot sa 1,200 ang makakasuhan dahil sa flood control scandal. Isipin nyo na lang, one ghost project will involve easily 15 individuals to be accused. So kung 421 yan. Kaya nga sabi ko kanina, huwag niyong minamadali ito. Imagine, isang flood control, maraming involved na kasabwat na mga kakasuhan.
So kung merong mga sinabi nila na 460 plus na flood control anomalies, in every flood control, merong mga 15 to 20 people involved. So let us say 460 times 15. Oh, pinaka-minimum na yan ha. Ganyan po karami ang kakasuhan. Tapos na-limit namin sa 80 because the 80 refers to the projects undertaken by the notorious contractors. Aabot pa raw sa hanggang 15 kaso ang ihahain ng ombudsman sa Sandigan Bayan bago matapos ang taon. Sorry ha, ombudsman. Malulunod ka rito ng papeles at saka referrals. Bukod dyan, ila-livestream na rin ng ICI ang mga pagdinig nila. Nakabatay raw ang guideline sa 1987 Constitution. Target ng komisyon. Halatang halata itong ICI no, na wala talagang consistency. Noon, ayaw nilang mag-livestream. Ngayon, mag-livestream naman. Kasi binatikos na sila ng taong bayan. Diba? Gusto nyo pa, yung una, gusto pa nilang itago siguro yung mga ebidensya. Kapag hindi nyo i-livestream yan, no? Wala. Parang niloko nyo ang taong bayan yan. Na mapanood ang mga hearing sa Facebook o YouTube. The Independent Commission for Infrastructure, or ICI, hears and acknowledges the Filipinos' clamor for transparency. We are one with the people in its fight to hold accountable those responsible for the anomalous infrastructure projects. Lahat daw ay papalabas. Maliban na lang kung hihilingin ng resource person ang executive session dahil sa national security o banta sa buhay. Iaanunsyo raw ng ICI kung sino ang dadalo isang araw bago mag-hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña. So, yan. Ngayong araw na ito, no, ay talagang ngayon ang araw na ipinakita nila sa taong bayan na meron na daw mananagot. Tingnan lang natin. Nakabantay po ang taong bayan sa mga ginagawa ninyo. Prove it to the Filipino people. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano sa tingin ninyo? Maniniwala ba kayo na meron ng mananagot? O propaganda lang ito? Hindi pa rin kayo naniniwala na merong mananagot? Ha? Anong opinion nyo? I-comment nyo sa comment section. No. May mananagot? O budol na naman ito? Okay? Basahin natin yan ng inyong argumento. Don't forget, like and share the video para marami po ang makaalam. And sa mga first time nanood sa aking channel, kung nagustuhan nyo ang ating talakayan, subscribe na po kayo. Kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Pindutin nyo na ang subscribe button. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.